G2G is gradually becoming mainstream and socially accepted. This is a massive shift in the dating landscape. The first time we will going to see a girl-to-girl relationships. Sinabi ko na po at paulit-ulit kong sinasabi dito po sa ating channel episode na ito na po yung lumalaking trending ngayon. Ang tinatawag po nating girl-to-girl culture, also known as G2G culture. Ano po ang phenomenon na ito? Ito po ay ang nauuso at trending na kung saan po ang babae ay nakikipagrelasyon na, nakipagtalik na rin sa kanyang kapwa babae na lang. Alright? Malamang ang mga ikakatwiran ng mga ibang babae is marami pong mga players, marami pong mga hindi loyal na lalaki. Alright? Yung iba naman sadyang ito lang yung sexuality nila, part sila ng LGBT. Pero ito po yung isa sa mga nauuso na kultura at sa Pilipinas, madalas sa mga malls, sa labas, right? Ako nga minsan pag umattend ako ng live bands ng death metal, marami rin ako nakikita ng mga ganito babae sa babae. Hindi tomboy, babae talaga, magka-holding hands, naghahalikan. Alright, so bakit po kaya nagkakaganito? Hindi po kaya dahil po ang mga wrong na mga partners na dating karelasyon ng mga babae ang nagtutulak sa kanila para sila na rin lang din ang magkarelasyon ng babae sa babae. Magkahalikan, magkatalik. Alright? Well, kung ikaw po ay isang relihiyoso, well, ako po kasi hindi naman po ako relihiyoso, pero po, alam po natin na kapag ang isang tao ay relihiyoso, mapa-Muslim, Kristiyano, ano pa man, ito po ay isang karumal-dumal sa paningin ng Diyos. At ito po ay kanyang mahigpit na pinagbabawal. Right? Sa society naman po is that parang ang weird niyan tignan. At ito po sa mga babae na ito, pinupost pa nila kung paano sila maglampungan, maghalikan dun pa sa social media. Alright? Well, yung mga ibang kinakatwiran ng mga babae na siguro masaya na sila dito sa mga ganitong klaseng mga relasyon na babae sa babae. Kasi nga may trauma sila sa mga wrong guys na pinili nila sa dami ng mga nice guy na decent guy na nagpakita ng interest sa kanila. At nung nasaktan sila, ito na lang yung pinaggagawa nila. Alright? O di kaya naman yung iba, masyado mataas yung standards. Wala nang mapiling lalaki. So ito na lang ang pinapatos nila. O di kaya yung iba is that kupas na, lipas na yung prime nila at ito na lang yung choice nila kasi ayaw nga nilang mag-isa. So kahit kapwa nila babae, pinapatos na nila. Ito na po yung lumalago na trending ngayon, na culture ngayon. Alright? So kung ikaw po ay maglalakad sa daan, mamasyal ka, madalas may nakikita ka mga gitong phenomenon na babae sa babae magka-holding hands, naghihipuan. Minsan yung iba naghahalikan na nga sa public di ba? And sad to say po na ang mga babaeng to mas nag-i-invest pa sa mga ito kaysa po sa humanap sila ng nice decent guy na kahit hindi man po yung chad, yung mga matataas yung status na pinag-aagaw-agawan din ng mga babae, mas nag-i-invest pa sila sa ganito girl to girl. Mas pinipili pa nila yung lesbian. Pero ang tanong dito, paano kung nagkahiwalay din to? So tatanda lang yung babae hanggang sa matanda na siya, tuyo na yung egg cells niya. Sa kanya maiisipan na mag-anak pero wala na. Mababa na yung fertility ability niya para makapag-reproduce ng offspring. Sayang talaga itong mga ganito. Gaya nga po ng sinabi natin, itong mga babae na to, ang ginagawa ko kasi nila is that they are trying to secure a partner, a mate, na 2 to 3 times, minsan 4 to 5 times pang mas mataas ang sexual market value, SMB score, kaysa po sa kanila.
they are trying to be picky pero hindi po nila tinitignan yung kanilang sariling sexual market value. Hindi po nila nakikita na yung inaabot nilang standards ay hindi naman kaya ng kanilang actual attractiveness o appearance. So for example, kung pangkaraniwan ka lang naman na babae, hindi ka naman kagandahan, pangit pa ugali mo, diba? Minsan, pabigat ka pa, wala ka rin trabaho. Why? What's the reason na magta-target ka, magiging picky ka pa, tatargetin mo yung nasa upper tier, top males na desirable din sa ibang mga babae. Right? Samantalang, marami yung mga decent guys sa option list mo, nakapantay mo lang ng SMB. Alright? Anong ginawa nila? Pre-mention nila, ginagamit nilang pang-Gcash, pang-send, ginagamit ng emotional tampons. So, pag hindi nila na-secure yung dream man nila, ito na lang gagawin nila, di ba? G2G culture. Very, very poor path, very poor mating strategy ng mga babae. Alright. Alam mo kung ako nga, halimbawa, kung ako magkakaroon ako ng anak na babae, nakakalungkot itong mga ganito, nandito lang mag-i-end up ang lahat. Alright? They are trading their most fertile years, yung prime nila, trying to capture and secure the highest value meal. And pag nabigo sila, wala na silang ibang patutunguhan na path at direction, kundi ganito na lang, patuloy nila yung lesbian kapwa nila babae sa babae. Ayun na lang, nakakalungkot pong itong mga ganitong landas na dinaraanan ng mga babae ngayon. Sayang, di ba? Sayang. So, sa nakita po ninyo sa video, hindi po malabo na in the near future, maging mainstream na ang G2G culture. Sa Amerika, marami na rin pong gumagawa niyan. So, ito po ang isa sa mga dapat kayong maging aware na ito na po yung isa sa mga lumalaki at umuusong culture. At malapit na rin siguro sa near future na maging mainstream ang G2G culture. So, maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung meron po kayong mga katanungan, pakicomment lang dyan sa baba. At mag-follow po kayo sa amin dito po sa The Red Pill PH TikTok Podcast. Maraming po salamat, brothers. Magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Pill PH TikTok Podcast.